Nako, mga kababayan, eto, mainit-init pa na balita. Harry Roque, uuwi na ng Pilipinas. Lalabanan niya na daw ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ginawa ni PBBM sa kanya para labanan niya si PBBM? Una-una sa lahat, siya ang gumawa ng mali, hindi ho ang Pangulo. Siya ang gumawa ng mali. Siya ang naglagay sa sarili niya sa sitwasyon niya. Hindi ho ang Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, ngayon sasabihin niya, lalaban niya daw ang Pangulo kahit nasa kulungan daw siya. Okay. Diba? Yan dapat, magpakalalaki ka. O sila ila dilema nga inarap ang kaso. Ikaw, tatakas. O, hindi na siguro kinaya ang nangyayari dyan sa Netherlands sa kanya. Stress na siguro at mga kababayan, siguro pinalayas na talaga ng Netherlands. Pinalayas na, 'di ba nga cancel ang asylum niya. O ngayon, uwi na lang daw siya ng Pilipinas. Lalabanan niya na lang daw si BBM kung ano-ano mga etc. yung panagsasabi niya dito. Talaga, baka pinalayas ka talaga dyan sa Netherlands. Pakinggan natin. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Sasabihin niya, uwi na lang daw siya ng Pilipinas. Labanan ang administrasyon. Oh, 'di ba? Ayan na kasi. Oh. Uwi ka talaga rito. Oh, ngayon, pag-uwi mo rito, 'di ba? Yun mo lahat ng mga sinasabi mo, patunayan mo para maniwala ang mga tao sa iyo. Lahat na ginawang kwento mo sa ating Pangulo, dapat lahat 'yun mapatunayan mo. 'Di ba? Oh, kasi mga kababayan, alam niyo naman siguro kung ano pang pinagsasabi ni Harry Roque sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O pati itong paggawa-gawa niya ng video, yung pulburon video na yon, 'di ba? Ay siya din pala ang promotor noon ayon sa isang vlogger na dating DDS na sumuporta na ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi na nakakaya ang pinapagawa sa kanila. 'Di ba? Nasirain ng administrasyon. Oh. Ngayon no, mga kababayan, dito niya patunayan, hindi naman talaga diyan sa Netherlands eh. Dito niya sabihin, oh tama 'yan. Pero hindi ho si BBM. Hindi si BBM ang kalaban mo kundi ang batas. 'Di ba? Hindi ho si BBM. Si BBM sumusunod lang sa batas kung anong nasa batas. Hindi ho ang Pangulo. Una sa lahat, kayo ho ay nagkasala sa batas, hindi ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yung mga ganyang pahayag, nako, binubulag nyo lang ho ang tao para magalit ang tao kay PBBM. Para sabihin nyo, ginigipit kayo ni PBBM. Nako, mga kababayan, lumang estilo na yan na Roque. Nagkasala kayo sa batas at managot kayo sa batas. Huwag nyo sisihin ng ibang tao sa kasalanan yung ginawa. Ano lang yan? O, tuloy natin. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuuli lang si Tatay Digong habang nakakulong. Hindi yan daw kaya. Hindi maatim na panuorin na lang daw si Tatay Digong niya pa habang nakakulong. Wag na kami. Iba na lang. Baka kasi talaga pinapauwi ka na ng Netherlands dito kasi cancel na talaga ang asylum mo. Wag kami, Harry Roque. Ikaw? Sus, nako po mga kababayan. Ganyan kasi yan. Pag gumagawa ka ng tama, ng kabutihan, Panginoon mismong gagawa ng paraan, no? Para itaas ka. Pero pag gumagawa ka ng mali, sinisiraan mo ang kapwa mo, gagawa ang Panginoon para singilin ka. O, yan na yan, Harry Roque. Kaya good luck sa'yo. Dami na nag-aantay sa'yo dito. O, tali natin. At walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng solusyon, kaya lang po, hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Oo naman talaga, hindi naman talaga eh. Ay, nasa ICC na yan eh.
'Di ba? Wala nga naman kayong magdesisyon. 'Di ba? Alam nyo na, mga DDS. Nawala na ng pag-asa ho si Harry Roque. Kaya ngayon, uuwi na lang sa Pilipinas. Sinasabi niya, ano daw, lalabanan niya na lang daw si PBBM. Pinalayas talaga siguro dyan sa Netherlands, kaya uwi na lang. Diba? Ayan na mga kababayan, aantayin natin ano hong mga pinagsasabi ni dating spokesperson Harry Roque sa ating Pangulo. Sana mailabas sa yun lahat ng mga sinabi niya. Diba? Tuloy natin. So, ganun yan kung ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas. Walang saysay daw. Walang saysay daw yung kaso sa Pilipinas. Bakit ka tumakbo? Kung walang saysay, abogado ka. Diba? Diba nga mga kababayan, kung walang saysay at walang visa ito o walang malakas na ano sa kanya, bakit siya tumakbo? Bakit siya pumunta sa ibang bansa? Punta sa ng Netherlands. Ba't di niya ito hinarap? Kung walang saysay itong kaso laban sa kanya, ba't di niya hinarap? Kung ampaw lang pala itong kaso na ito. Kung sinasabi niyang gawa-gawa lang. Di ba? Bakit nandiyan ka sa Netherlands? Ngayon, uwi ka sa Pilipinas, sasabihin mo, lalabanan mo ang Marcos. Huwag mo labanan si BBM. Kasi, hindi si BBM, ang gumawa sa'yo niyan. Ikaw gumawa niyan sa sarili mo. Ginawa mo yan. Sa batas ka managot, hindi ho sa Pangulo. Diba? Hindi ho ang Pangulo ang kalaban mo dito. Kalaban mo ang sarili mo kasi ikaw gumawa niyan. Diba? Hindi naman ho mangyayari sa yan kung hindi mo yan ginawa. Diba? Hindi mangyayari sa yan. Walang kaso kung hindi ka gumawa ng mali. Ngayon, kung mapatunayan mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, hindi. Diba? Absuelto ka. Pero kung tatakbuhan mo, tatakbuhan, mas lalo mag-iisip ang tao. Diba? Pero kung hinarap mo yan, tapos na. Tuloy natin. At labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Yun kasi, wakwak ka ng wakwak, daldal ka ng daldal, ang kulang sa'yo, ebidensya na magpapatunay sa lahat mo na sinasabi. Akusahan mo ang Pangulo natin na gumagamit. Asan ang ebidensya mo? Uto-uto na lang ho na Pilipino ang maniniwala sa'yo na panay sabi mo na gumagamit ang Pangulo, pero wala ka man lang maipakitang ebidensya. Asan yung ebidensya mo na magpapatunay sa mga sinasabi mo sa ating Pangulo? Diba? Sa mga kababayan natin, ang dami niyang pinagsasabi sa ating Pangulo. Pero, ni isa ho ba may nilabas ang patunay? Kahit niya si Senador Amy, di ba? Tinanong niya rin, anong sagot ni Senador Amy sa kanya? Hindi ko naman nakita ang kapatid ko na gumagamit. Sabi niya rin yan. Pero, pinapaamin niya si Senador Amy. Wala nga naman gagawa ng kwento ang kapatid. Wala naman talaga, hindi niya nakita. Sila lang naman ang nagsasabing ganyan na gumagamit ang Pangulo. Pero, mga kababayan, kung gumagamit ang Pangulo natin, kung adik ang Pangulo natin, naririnig niyo po ba na nagmumura ang Pangulo? Nagbibigay ng mga masasamang salita? May sinaktan ba ang ating Pangulo? Yung pamilya ng Pangulo natin, mayroon ba silang sinaktan na pamilya? Wala. Pero sila, amo nila ang daming kaso. Diba? Natandaan niyo pa ba yung nasa Nasa bar ba yun? Yung sinuntok-suntok ng anak? Diba? Lagyan mga kababayan. Mag-isip tayo. Lahat ng mga pinagsasabi nila, wala silang patunay sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit naniniwala pa tayo sa bunganga lang? Diba? Sasabihin niya,
2 taon na daw siya nagdadakdak para sirain ang Pangulo. Wala daw naniniwala na Pilipino. Eh, sino ba naman maniniwala sa'yo? Eh, sarili mo nga may kaso ka, hindi mo mapatunayan sa sarili mo na wala kang kasalanan. Hindi mo nga tinitindigan. Tapos maniniwala pa ang mga Pilipino sa'yo? Ano? Uto-uto ang mga Pilipino? O, kung sa bagay, may mga followers ka pa rin uto-uto na nauto mo sa mga sinasabi mo na napapaniwala mo. Pero wala eh. Walang magawa. May isip ang tao, matalino na tao. Hindi lang ikaw, Roque. Oh, ngayon, sabihin mo, lalaban mo ang Pangulo. Hindi. Labanan mo ang sarili mo kasi ikaw gumawa niyan. Hindi ho ang Pangulo, hindi ho sino. Dahil kung ikaw, hindi ka gumawa ng mali, hindi mo ginawa yan, eh hindi yung mangyayari sa'yo yan. Diba? O, sa mga kababayan natin, o, dito natin naantayin. Lahat ng mga sinasabi niya, patunayan niya. Siya ngayon ang magpatunay. Siya ang nag-aakusa sa ating Pangulo. O, patunayan niya yon lahat. Diba? O, tapos sasabihin, ginigipit siya ng ating Pangulo. Siya ang gumigipit sa sarili niya. Siya ang naglagay ng sitwasyon niya. Siya ang naglagay sa sitwasyon niya ngayon, hindi ho ang Pangulo. Ang Pangulo, sumusunod lang sa batas kung ano ang nasa batas. Tuloy natin sinasabi niya. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Wow! Ang tindi talaga ng amats mga Hari Roque. Ang presidente na nagtatrabaho, ginagawa ang lahat para mapaunlad ang bansa, yan pa yung pinagre-resign. So, ang gusto mo na pumalit, yung base na walang ibang alam kundi pumunta ng rally at siraan ng administrasyon. Wow, ang tindi mo. Ano, para maabsuelto ka, no? O, ngayon, tinapon ka na ba ng Netherlands? Binalik ka na ba sa Pilipinas? O sasabihin mo, lalabanan mo na ang Marcos? Wow, bagong strategy. Kunwari, iniipit. Wow. Pag ganyan ho sila mga kababayan. Pag nasusukol, administrasyon ang sisisiin. O kayo, ano masasabi nyo? Good luck, Hari Roque. Thank you po. Maraming salamat.